Mapagpalang araw po muli, minamahal kong mga kapatid. Ito po uli ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente. Buong puso po na nagbibigay ng advice sa inyong lahat para malaman natin lahat na ang banal na pangalan ng Ama sa Sator. Kaya minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy po ito na paliwanag ko sa lahat ay ito po. Ang Sator po, ang kahulugan po ng Sator is God the Father. Are po is heaven. Tenet is a kingdom of God. Opera is a creation of God. Rotas is deliver us from evil. Ito po, ang ipinalit nila sa panalangin na tinatawag natin na Our Father o Ama namin. Para lang po mailihim o para lang po ganon din po, para hindi po malaman ng mga mga Roman soldier po na hindi po malaman nila kung ano uri ng panalangin na yon. Dahil alam nila yung tawag na Pater Noster. Alam po nila. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, sa kahalagahan ng banal na pangalan ng Ama, una sa lahat, siya po ay, ang pangalan po ng Ama, siya na yun. Siya na po ang kanyang banal na espiritu, tinawag po yan sa kanyang, tinawag po ng tao yan sa pangalan. Pangalan po. Kung ano ang itinatawag nila sa Ama, tinatanggap po ng Ama yun. Basta sa mabuti. Kasi po siya ang mabuting Ama. Mga minamahal kong kapatid, ang Sator po, hindi po dapat gamitin, mga mahal kong kapatid. Ang Sator, sambahin, sundin, at aayon tayo sa lahat ng kanyang kalooban. Dahil may mga tao o mangangaral ng ang inuutos ay gamitin, gawin susi, no? Pumili ng mga pangalan, ng banal na pangalan sa Sator, pumili, pwedeng pumili ng 5, pumili ng 4, basta ganun mo, basta pumili, upang maging susi, para gawing susi sa kanyang ninanais. Kaya ang nangyayari po, instead na gamitin tayo ng Ama, no? Tayo ang gumagamit sa Kanya. Kaya ang tanong ko po, ginagamit ka ba ng Ama o ikaw yung gumagamit sa Kanya? Kaya mga mahal kong kapatid, sa dinami-dami na hindi mabilang na pangalan ng Ama, wala naman po tayong dapat gawin kung hindi sumunod sa kanyang kalooban. Kaya napakarami pong salita, no? Napakarami pong salita kahit sa banal na aklat. Napakadami po. Pero kung hindi naman nasusunod, ano ang kabuluhan ng dinadami ng salita? Dahil ang Ama, ang salita ng Ama ay utos. Nag-uutos.
upang isabuhay o isagawa. Kaya may kasabihan, ang banal na salita na walang langkap na gawa ay patay na salita. O ngayon, balik tayo sa Sator. Ang Sator po ay Ama, lumikha ng buong sanlibutan. Siya po ang kanyang banal, no? Ang kanyang banal na espiritu sumaatin kung ating iniibig. Nasa atin na po ang banal na espiritu ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang kinakailangan po natin, sumunod. At ang kanyang banal na pangalan, umiwas tayo ng salitang gamitin. No? Gamitin. Yung paggamit po na sa paggawa. Yung salitang gamitin, sino ang gagamitin nyo? Ang Ama? Medyo mag-adjust lang po na tayo ng konti. Bigkasin natin ang tama, bigkasin natin ng pagsamba, bigkasin natin ang banal na pangalan ng buong pag-iingat upang sa ating paggawa ay naaayon sa kalooban ng Amang lumikha. Pakakatandaan nyo, no? Hindi nga mahaba ang usapan. Pero kapag marunong kayo sumunod, hindi nyo na kinakailangan maging matalino. Dahil ang sinusunod nyo, higit pa sa matalino. Hindi nyo naman kinakailangan makapangyarihan. Dahil ang sinusunod natin, makapangyarihan na. Kailangan lang natin sumunod. Bilang kasangkapan, kahit na po sumaatin, ang kanyang banal na espiritu, nasa atin pa rin. Kung susunod tayo o hindi, kasi nga po, ipinagkaloob sa atin ng Ama yung own free choice. Sariling desisyon kung ano ang gusto nating gawin na tinatawag na free will o kalayaan ng kagustuhan. Kaya bilang aral ko po sa inyong lahat, sa mga sandaling ito, kaya ko po sinasabi ito para malaman nyo ang lahad, ibig sabihin lahad, naka-open po, nakarunungan ng Diyos, ipinagkaloob sa atin, na galing po sa Ama, Ama ng liwanag. Ang banal na pangalang Ama, hindi po galing yan sa lihim na karunungan. Lahat ng pumulot sa lihim na karunungan, mag-ingat po kayo at baka po kayo maligaw o mapahamak. Dahil, kita niyo po, ang banal na pangalan ng Ama, pagdating sa lihim na karunungan, siya rin daw yung dyablo. Tingnan nyo. Kapag yan tumatak sa inyong isip, impyerno ang pupuntahan nyo. Mag-iingat po tayo, mga mahal kong kapatid, dahil po, wala pa po ang programang YouTube noong 1977. Inaaral ko na po. At binibigyan ng buong pusong kahalagahan ang banal na pangalan ng Ama. Nagpapasalamat nga ako dahil ang layunin ng YouTube
bigyan tayo ng malawak na kaalaman. Di po ba? Maganda ang layunin ng YouTube. Ang layunin na nag-a-upload, may maganda, merong hindi maganda. Kaya kayo na lang po ang mamimili. Mga kapatid ko minamahal, wala akong karapatan na ituro kung sino hindi maganda. Siguro naman po, nasa inyo ang banal na espiritu, didiktahan kayo ng Ama ng tama. Isa lang ang masasabi ko, no? Ito po ay part 2, may part 1 po. No? Banal na pangalan ng Ama, may part 1, may part 2 rin. Ito naman po yung part 2 bilang pagpapahalaga sa kanyang banal na pangalan. Always remember, no? Pwede nyong kabisahin o memorizein yung mga banal na pangalan ng Ama, pero sa pagme-memorize nyo at memoryado nyo na po yun, buong puso kayo magpasalamat. No? Kasi po lahat ng ginagawa nyo, sa tulong ng banal na pangalan na nakatatak na sa inyong isip, hindi sa balat sa isip. Yung iba kasi tinatatak sa balat Ito po itatak sa isip, sa puso, upang isagawa, no? Isagawa at bigkasin ang banal na pangalan ng Ama ng buong kababaan. Buong kababaan. Alam nyo, mga kapatid ko minamahal, no ipinagkaloob sa akin ng Ama ang karunungan, natuto akong yumuko bilang sumamba sa Kanya. Hindi yung naging marunong tayo, natuto tayong tumingala sa ating sarili. No? Ang pagtingala para sa Diyos. Hindi para sa iyo. Kaya kung nasa atin na po, ipinagkatiwala ang kapangyarihan ng kanyang kabanal-banalang pangalan, doon tayo matutong yumuko o magparidapa ba yun? Basta po yung magpadibap. Mahirap bigkasin po yung lumuhod at mas malalim pa sa pagluhod. Magtaripapa. Yun. Ganun po Mamahal kong kapatid, yung part 3, paano po natin isa sa buhay. Ngayon po kasi ang paliwanag ko kung paano tayo kumikilala bilang pagsamba sa kanyang banal na pangalan. Kaya pag-iingatan natin, mga kapatid, no? Kung mininanais tayo, huwag kayo pipili ng mga pangalan para makuha nyo lang yung ninanais nyo. Gusto nyo makuha kung ano ninanais nyo? Gusto nyo pera? Magtrabaho tayo na maayos. Magtrabaho tayo ng tama. Gusto nyo lumakas sa inyong pangangatawan? No? Exercise, ehersisyo, kumain ng tamang pagkain na nararapat sa atin, kalusugan. Di po ba? Ngayon, lakas ng kapangyarihan espiritual, ang pagsunod sa banal na pangalan ng Ama. Sumunod tayo, bigkasin natin ang banal na pangalan ng buong kababaan. Hindi tayong dapat magmataas. Yun po, sa susunod po muli. Kaya, ang masasabi ko lang, ang isang tanong sa bawat isa o sa atin lahat. Ginagamit ba tayo ng Ama? O tayo ang gumagamit sa Kanya? Uriin natin. No? Kung ano
ang karapat-dapat? Sagutin ko na, ginagamit tayo ng Ama. Ilaan natin ang ating paglilingkod upang maging gamit niya tayo bilang instrumento. Hindi po siya yung instrumento natin. Instrumento tayo ng lumikha. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Abangan niyo ang part 3 kung paano tayo kikilos at gagawa ng mga bagay na totoo na ipagkakaloob sa atin ng Ama, na hindi tayo nagsasalita na gusto ka agad natin yun. Darating din yun. Ipagkakaloob sa atin ng Ama yun sa tamang gawa, tamang pamamaraan, no? Tamang layunin. Mapagpalang umaga po. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal, maghari po, Ama, ang inyong napakabuting kalooban at dakilat kabanal-banal ng pangalan sa Sator. Naway may natutunan po kami, unti-unti nagkakaroon kami ng liwanag upang maiwasan na namin yung mga napulot naming aral sa lihim na karunungan na hindi naman po ayon sa inyong kalooban. Nawa po, Ama, salamat po. Pinagkalooban niyo po kami na isang lingkod na nagbibigay ng liwanag sa amin lahat. Salamat po, Ama. Sa ngalan po, Ama, na inyong pinakamamahal na anak na si Jesucristo, aming Panginoon Diyos. Amen, amen, amen. Ito po ang part 2. Abangan niyo po yung part 3. Salamat po. Pagpalain po kayo ng